Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong January 11, 2023, isang tahimik na bayan sa Texas ang nagising sa nakakakilabot na tawag na natanggap ng mga pulis. Ang tinig sa kabilang linya ay nanginginig sa takot at pagkabalisa. May kakaiba sa anak ko, sabi nito. Walang sino man ang nakahula sa mga sandaling yun kung anong nakapanlulumong katotohanan ang madidiskubre ng mga pulis ilang minuto lang ang makalipas. Si Angie Diaz ay ipinanganak sa Nicaragua. Namuhay ng simple ang kanyang pamilya. Ngunit isang matinding pagsubok ang dumating nang magkasakit ng malubhas sa cancer ang kanyang ina. Dahil dito, araw-araw silang humaharap sa mabibigat na gastusin sa pagpapagamot. Upang matulungan ang pamilya, napagdesisyonan ni Angie na lumipat sa Estados Unidos para magtrabaho at magpadala ng suporta sa kanila. Lumipat siya sa Texas, pansamantalang tumira sa kanyang tiyahin na nag-alok ng matutuluyan. Sa maliit na bayang yun, kung saan payapa at mabagal ang takbo ng buhay, mabilis na nakilala si Angie ng mga tao. Nakakuha siya ng trabaho sa isang grocery store at dito nagsimula ang kanyang bagong yugto. Araw-araw siyang nasa harapan ng counter, magalang na bumabati sa mga mamimili at halos kabisado na ang mga mukha ng mga suki. Bahagi ng kanyang sahod ay ipinapadala niya pabalik sa Nicaragua para sa gamutan ng kanyang ina. Sa kabila ng hirap, si Angie ay malakas at disiplina. Mahilig siya sa ehersisyo at madalas ibahagi sa social media ang kanyang mga video ng pagwo-workout. Ipinapakita ang kanyang tiyaga at positibong pananaw sa buhay. Ang kanyang ngiti at masigilang personalidad ay nagbibigay ng liwanag sa mga tao sa kanyang paligid. Samantala, sa parehong lalawigan, nakatira si Jared James Dicos. Ang kanilang pamilya ay naninirahan sa isang tahimik na subdivision kung saan magkakakilala halos lahat ng kapitbahay. Sa unang tingin, tila maayos ang kanilang kalagayan. Maganda ang bahay, matatag ang kabuhayan at iginagalang ng komunidad. Mula pagkabata, nakamit ni Jared ang lahat ng kanyang kailangan. Hindi niya naranasan ang mga pagsubok na dinaanan ni Angie. Ngunit sa likod ng maganda niyang imahe, may mga personal siyang pinagdadaanan. Sa kanyang kabataan, nagsimula siyang magkaroon ng bisyong nakasira sa kanyang disiplina. Unti-unti siyang napalayo sa tamang landas at mas piniling makisalamuha sa mga grupong hindi nakakatulong sa kanyang pag-unlad. Dahil dito, nagbago ang kanyang ugali. Minsan ay kalmado, ngunit bigla ring nagiging padalos-dalos at madaling makalit. Sinubukan ng kanyang mga magulang na gabayan siya, ngunit hindi nila ganap na mapigilan ang kanyang paglayo sa maayos na pamumuhay. Sa paningin ng iba, tahimik lamang siya at mailap. Kaunti lang ang nakakakilala sa tunay na kalagayan niya sa loob. At sa iisang bayan kung saan ang mga kalsada ay mahahaba, ang mga bukirin ay malalawak, at ang mga bahay ay may katahimikan, dalawang magkaibang mundo ang sabay na umiikot. Si Angie Diaz ay isang dalagang lumayo sa sariling bayan, alang-alang sa pamilya. At si Jared James Dicos, isang anak mula sa kaginhawaan, ngunit bihag ng mga sarili niyang kahinaan. Isa sa mga madalas na mamimili sa tindahang pinagtatrabahuan ni Angie ay si Jared James Dicos. Madalas siyang tumaan, minsan para lang bumili ng ilang gamit, kung minsan na may tila gusto lang magpalipas ng oras. Sa umpisa, may kalilang ang kanilang usapan. Magalang na pati, ilang salitang kasual sa harap ng counter. Ngunit sa mga simpleng palitan yun, unti-unting magsisimula ang isang kwento na hindi na mapapalik sa dati. Habang lumilipas sa mga araw, ang mga simpleng pagkikita nilang dalawa ay naging parang nakasanayan na. Si Jared, na sanay sa paulit-ulit at walang pagbabago sa araw-araw, ay unti-unting nahumaling sa presensya ni Angie. Isang dalagang may sigla, bukas ang loob at may ngiting parang nagbibigay ng liwanag kahit sa ordinaryong sandali. Ang kalmado at positibong aura ni Angie ay kabaligtaran ng kaguluhang pinagdadaanan ni Jared sa loob niya. At sa maliit na bayan kung saan ang bihirang may bagong mukha o kwento, hindi nakalampas sa mata ng mga tao
ang madalas nilang pagkikita. Para kay Jared, yun ang mga sandaling inaabangan niya sa bawat araw. Di nagtagal, ang mga maikling bati sa counter ay napalitan ng mas mahabang usapan. Madalas nang dumaan si Jared sa tindahan. Minsan may dahilan, minsan tila gusto lang makipagkwentuhan. Si Angie, na palaging magalang at maasikaso, ay nakikipag-usap din ng may kabaitan. Sa kanya noong una, simpleng pakikitungo lamang yun. Isang paraan ng pakikipagkaibigan sa isang lugar na bago pa sa kanya. Ngunit habang tumatagal, dahil sa kabaitan at atensyong ipinapakita ni Jared, unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Para kay Jared, si Angie ang tila punan sa kakulangang matagal na niyang nararamdaman. Para naman kay Angie, si Jared ay naging bahagi ng bago niyang buhay sa Amerika, isang tulay papunta sa komunidad na hanggang noon ay medyo banyaga pa sa kanya. Pagsapit ng tagsibol, mas lumalim ang kanilang ugnayan. Mas madalas silang magkasama, nagpapahagian ng mga plano, pangarap at mga alalahanin. At mula noon, nabuo ang isang matibay na koneksyon. Hindi nagtagal, nakilala na rin ng mga magulang ni Jared ang dalagang nakikita ng kanilang anak. Magkalapit lang naman ang kanilang bahay, kaya't natural na malaman nila. Sa paningin ng iba, normal lang ang lahat. Isang lokal na binata at isang bagong salta na nagsisimulang bumuo ng kinabukasan. Ngunit nagulat ang marami nang biglang magpasya ang dalawa na magpakasal. Para sa mga nakapaligid sa kanila, tila mabilis ang mga pangyayari. Ilang buwan pa lang silang makakilala, ngunit sa kanilang dalawa, sigurado sila sa kanilang desisyon. Noong October 2022, naganap ang kanilang kasal. Walang engranding selebrasyon. Ilang testigo lang, isang simpleng seremonya sa korte, perma sa mga papel, at ilang litrato bilang alaala ng bagong simula. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Angie sa isang maliit na kubo o cabin sa likod ng bahay ng pamilya ni Daikus. Hindi ito marangya, may lumang sahig, kaunting kasangkapan at simpleng paligid. Ngunit para kay Angie, ito ang simbolo ng panibagong yugto. Ang pagkakaroon ng sariling tahanan kasama ang taong kanyang pinili. Para naman kay Jared, ito ay patunay na may taong handang tanggapin siya at makisama sa buhay na mayroon siya. Sa panlabas na anyo, maayos ang lahat. Madalas magkasama si Angie at Jared, kumukuha ng mga larawan, nagpo-post sa social media at tila masayang-masaya sa bagong buhay. Makikita sa kanilang mga ngiti ang sinseridad at sa mga caption na ang pagmamahalan. Isa sa pinakakilalang larawan nila ay kuha noong Pasko. Magkatabi silang nakatayo sa harapan ng isang puno na may kumikislap ng mga ilaw. Ang caption ni Jared ay Joy Noel Mapilopos. Para sa mga nakakakita, ito ay isang simpleng larawan ng bagong kasal na masayang nagdiriwang ng unang kapaskuhan nilang magkasama. Sa sariling social media ni Angie, patuloy niyang ipinapakita ang saya sa araw-araw. Maikli man ang kanyang mga post, puno naman ito ng buhay at positibong enerhiya. Makikita sa kanya ang kumpiyansa, katatagan at saya kahit sa murang edad. Para sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Nicaragua, si Angie ay tila ganapan ng nakahanap ng tahimik at magandang buhay sa Amerika. Sa paningin ng lahat, ang kanilang mundo ay payapa, matatag at tila perpekto. Sa panahon yun, wala pang palatandaan ng dilim na unti-unting papalapit sa kanilang bahay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at larawang tila perpekto, si Angie Diaz ay nagsisimula ng makaramdam ng bigat sa dibdib. Ang mga suking mamimili sa tindahan ay napansin ng pagbabago. Madalas siyang pumasok na tila pagod at ang dating ningning ng kanyang mga mata ay unti-unting naglaho. Ang dating magaan niyang kilos ay napalitan ng mabagal at walang sigla. Minsan pa nahuhuli siya sa oras, isang bagay na hindi niya dating ginagawa. Ang masayahin at masipag na si Angie na nakasanayan ng lahat ay tila naging tahimik, malayo ang isip at madalas nag-iisa. Para sa mga nakakakilala sa kanya, malinaw na may mabigat siyang pinagdadaanan. Isa sa unang nakapansin ay si Ruth, ang manager ng tindahan. Matagal na niyang kilala si Angie bilang maaasahan, propesyonal at puno ng sigla.
Kaya't nang mapansin niyang nagbago ito, hindi siya nagbingi-bingihan. Isang araw, kinausap ni Ruth si Angie ng sarilinan. Sa pag-uusap na yun, dahan-dahang nagbukas si Angie. Maingat at hindi masyadong nagdetalye. Ibinahagi niyang hindi palaganap na masaya ang kanyang pagsasama. Ikinuwento niya ang tungkol sa labis na pagiging seloso ni Jared at kung paano ito ay nagtutulot ng tensyon sa kanilang araw-araw. Madalas daw itong maghinala ng mga bagay na wala namang katotohanan, kahit simpleng pagkikipag-usap lang niya sa mga customer sa tindahan na pagbibintangan pa ng mali. Ang dating saya ni Angie kapag pinag-uusapan ng kanyang buhay ay napalitan ng pag-iwas tuwing mababanggit ang tungkol sa bahay o kay Jared. Tahimik na nakinig si Ruth. Alam niyang sa likod ng larawan ng isang masayang mag-asawa sa social media may mas malalim na problema. Ngunit sa paningin ng iba, nanatiling maayos ang lahat. Patuloy pa rin nagpo-post si Angie ng mga ngiti at masasayang litrato at mga caption na puno ng pagmamahalan. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa Nicaragua na libu-libong milya ang layo ay walang ideya sa tunay na nangyayari. Dahil patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera, inakala ng lahat na maayos ang kalagayan niya na payapa, matatag at ligtas. Ngunit para sa mga nakakakita sa kanya araw-araw, hindi na maitago ang mga senyales. Mas bihira na ang kanyang pagtawa. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa mga plano sa hinaharap at iniiwasan na niya ang anumang usapan tungkol sa kanyang buhay sa bahay. Ginawa ni Angie ang lahat para mapanatili ang normal na imahe. Ngunit sa tahimik at pinagkakatiwalaang usapan, unti-unti niyang naipapakita ang mga pahiwatig ng katotohanan. Isa si Ruth sa kakaunting nakakaalam kung gaano kabigat ang pressure na nararamdaman ni Angie mula kay Jared. Sa panlabas, si Jared James Dicos ay mukhang ordinaryong binata lang mula sa Texas. Ngunit unti-unti nang lumalabas ang mga epekto ng kanyang mga bisyo. Minsan ay tahimik at kalmado siya, ngunit bigla ring nagiging magaspang ang ugali. Tila hirap kontrolin ang emosyon. Sa mga sandaling yun, parang nawawala siya sa tamang direksyon. Sinubukan ng kanyang mga magulang na ayusin ang lahat at takpan ang mga pagkakamali ng anak. Ngunit hindi na nila mapigilan ang mga ugaling unti-unti nang humuhubog sa kanya. Isang malaking insidente ang naganap noong November 2022. Si Jared ay nagmaneho sa kabila ng pagiging labis na nakainom. Naabutan siya ng mga otoridad at pinatigil sa daan. Sa simula, parang karaniwang checkpoint lang. Ngunit mabilis na nagbago ang takbo ng sitwasyon. Tumanggi siyang sumunod sa mga tagubilin, nagsimulang magsalita ng may galit at naging hindi mapakali. Nang dalhin siya sa istasyon, sumiklab ang kanyang emosyon sa paraang ikinagulat ng lahat ng naroon. Sa halip na manatiling kalmado o makipagtulungan, nawala sa kontrol si Jared. Nagsisigaw siya. Malakas ang tinig na umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Paulit-ulit siyang pinayuhan ng mga opisyal na maghinay-hinay. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang galit na parang wala nang makapigil. Dahil sa pangamba para sa kanyang kaligtasan at sa seguridad ng mga tao sa paligid, napilitan ng mga otoridad na magpatupad ng pangunahing pag-iingat. Ginamit nila ang restraint chair, isang pamamaraang ginagamit para sa mga taong sobrang hindi mapakalma at maaaring makasira ng kagamitan o makapinsala kahit hindi sinasadya. Doon, si Jared ay maingat na pinigilan upang mapahupa ang sitwasyon. Ang pangyayaring yun ang naging tipping point. Hindi na ito simpleng paglabag sa trapiko. Malinaw na may mas malalim na problema. Pagkalulong sa alak at ipinagbabawal na bisyo at kawalan ng kakayahang kontrolin ng emosyon. Ang insidenteng yun noong November 2022 ang unang opisyal na tala ng otoridad tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Jared. At para kay Angie Diaz, na nooy isang buwan pa lang nakasal sa kanya, ito ang naging matinding babala. Nang mabalitaan ni Angie ang nangyari, napansin din niyang mas madalas nang nagpapago ang ugali ni Jared. Mabilis magalit, walang dahilan, biglang tumatahimik, tapos sasabog na lang. Wala sa kanila ni Angie o ng kanyang mga magulang
ang nakapigil sa tuluyang pagbabago sa ugali ni Jared. Unti-unti, lalo siyang nalulung sa alak at masamang bisyo na naging bahagi na ng kanyang araw-araw. At sa bawat paggamit, mas lalo siyang nawawalan ng kontrol. Ang dating mukha ng simpleng stress o pagod ay naging malinaw na senyales ng mapanganib na pag-uugali. At mula noon, madalas nang mapatawag ang pulis sa kanilang bahay, naririnig ng mga kapitbahay at ang maging ng sariling mga magulang ni Jared ang sigawan at pagtatalo na nagmumula sa kanilang tahanan. Sunod-sunod ang mga ulat ng kaguluhan sa loob ng bahay at madalas si Jared ang itinuturong pinagmumulan ng problema. Ngunit kahit paulit-ulit na nakikialam ang mga otoridad, walang malaking pagpapago. Lagi lang nauuwi sa mga babala o pansamantalang pagsasaayos. Ngunit ilang araw lang, bumabalik sa dati. Ang kanilang tahanan ay nanatiling puno ng tensyon. Habang patuloy si Jared sa pag-inom at paggamit ng masasamang bisyo, lalong lumala ang kanyang pagiging balisa at madaling magalit. At si Angie, siya ang madalas na naaapektuhan sa mga biglaang pagbabago ng kanyang asawa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya umalis o humingi ng tulong upang tuluyang makalaya sa sitwasyon. Dahil dito, paulit-ulit na nagbabalik ang mga pulis sa kanilang bahay, ngunit walang tuluyang solusyon. Pagsapit ng mga linggo bago ang trahedya, lalong naging nakababahala ang mga senyales. Maging si Jared mismo ay nagsimulang tumawag sa mga pang-emergency. Sa isang tawag, maririnig ang kanyang tinig na magulo at balisa. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam dahil sa paggamit ng gamot na ipinagbabawal. Hindi maayos ang kanyang pagsasalita at ilang beses pang inulit ng dispatcher ang tanong para lang maintindihan siya. Minsan ay itinatanggi niya ang sinabi, tapos maya-maya ay babalik sa parehong paksa. Sa isa pang tawag, humingi siya ng tulong medikal. Sinabing kailangan niya ng ambulansya. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot at pagkalito. Bagamat hindi malinaw kung ano talaga ang kanyang nararamdaman, halatang halata ang malalim na kaguluhan sa loob niya. Para bang alam ni Jared na unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol. At sa gitna ng kanyang pagkalito, sinusubukan pa niyang humingi ng tulong bago tuluyang mahuli ang lahat. Si Rodney Dicos, ang ama ni Jared, ay napansin din na may seryosong problema na ang kanyang anak. Ilang araw bago ang trahedya, dinala niya ito sa isang ospital. Umaasang matutulungan siya ng mga doktor na masuri ang kalagayan ng kanyang pag-iisip at mabigyan ng tamang gamutan. Ngunit matapos ang pagsusuri, sinabi ng mga tauhan ng ospital na wala namang agarang panganib, kaya pinayagan si Jared na umuwi. Doon natapos ang kanilang pag-aksyon. Kalaunan, lumabas sa mga dokumentong naisumiti sa kaso ang isang nakababahalang pattern. Paulit-ulit ang napagpunta ng pulis sa kanilang bahay. Mga ulat tungkol sa pabago-bagong ugali ni Jared, mga tawag sa emergency hotline na hindi malinaw ang sinasabi, at isang paglabas sa ospital na walang kasunod na tulong o gabay. Sunod-sunod na mga babala, mga senyales na malinaw, ngunit hindi nabigyan ng sapat na aksyon. Sa huli, nanatili si Angie Diaz sa tabi ng isang taong unti-unting nawawala sa sarili, habang ang mga nasa paligid ay hindi na nakahabol upang makialam sa oras. January 10, 2023, isang karaniwang araw lang sa bahay ng pamilyang Dicos. Tahimik ang paligid, simpleng mga gawain at karaniwang usapan. Ngunit napansin ng mga magulang ni Jared na may kakaiba sa kanya. Tahimik siya, tila malayo ang isip, at kapag tinatanong, maikli lang ang sagot, paikot-ikot o walang diretsong tugon. Iniiwasan niyang tumingin sa mata, parang may mabigat na iniisip na hindi niya kayang sabihin. Naroon din si Angie noong umaga na yun, naghahanda para pumasok sa trabaho. Tahimik lang siya, sinusubukang panatilihing maayos ang lahat at iwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ilang beses pumasok si Jared sa kusina, titigil sa gitna, mag-iisip, tapos lalabas ulit na para bang nakalimutan kung bakit siya pumasok. Sa isang sandali mahina niyang sinabi, wala nang maayos, kailangan ko munang mapag-isa. Hindi malinaw ang ibig niyang sabihin, ngunit nagbigay ito ng kaba sa kanyang mga magulang. Maya-maya niyaya ni Jared si Angie na maglakad papunta sa maliit na cabin sa likod ng bahay. Ang parehong lugar
na tinitirhan nila mula nang sila'y ikasal. Isa itong dating bodega na ginawang tahanan. Masikip at payak, pero yun ang kanilang tinatawag na bahay. Nakita pa ng mga magulang ni Jared ang mag-asawa habang papunta sa likod patungo sa Kevin. Pagkatapos noon, nawala na sila sa paningin. Walang narinig na sigawan, walang ingay, ngunit may hindi maipaliwanag na kabasahangin. Kinabukasan, January 11 ang bandang tanghali. Nagsimulang mangamba si Rodney Dacus. Hindi niya makontak si Jared, gayon din si Angie. Tinawagan niya sila pareho, ngunit walang sumasagot. Kaya't naglakad siya papunta sa Kevin upang tingnan sila. Pagdating niya doon, nakasara ang pinto mula sa loob. Doon niya napansin ang isang kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng gusali. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang may mali. Yon ang naging huling tulak para siya'y kumilos. Eksaktong 12:00 ng tanghali. Tumawag siya sa mga tagapagligtas. Ang sabi niya, may kakaiba sa anak ko, hindi ko sila makontak ng kanyang asawa. Agad na ipinadala ang mga otoridad sa lugar. Sinalubong sila ng mga magulang ni Jared sa may gate at itinuro ang daan papunta sa likod ng bahay. Paglapit ng mga pulis sa lumang cabin, agad nilang naramdaman ng kakaibang pakiramdam. Ang kahoy na pader ay warping at luma. Ang pinto'y manipis at madaling masira at ang paligid ay puno ng mga kalat at lumang gamit. Isang tahimik ngunit nakapanlulumong tagpo na magiging simula ng isang kwentong hindi na malilimutan ng buong komunidad. Habang papalapit ang mga otoridad sa maliit na cabin, isang aso ang kinailangang itabi upang malinis ang daraanan. Isa sa mga pulis ang nagbukas ng body camera, handang i-record ang anumang makikita sa loob. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad ang mabigat na amoy, isang kombinasyon ng pagkabulok at dugo. Mahina ang ilaw sa loob. Ang mga bintana ay tinakpan ng plywood, kaya't madilim at nakakaipit ang hangin. Ang paligid ay tila pinabayaan na. Isang manipis na kutson sa sahig na gawa sa kahoy. 2 plastik na upuan at isang maliit na aircon na halos hindi na gumagana. Walang aliw o ginhawa sa lugar na yon, parang pugad ng pagdurusa. Ngunit ang unang tumambad sa mga pulis ay ang mga bakas ng dugo. May mga bahagyang talsik sa pader at malalapad na marka sa sahig. Ang ilan ay parang natapakan ng sapatos na dumaan doon. Mula sa pinto hanggang sa may kama, makikita ang mga bahid at bakas ng kaguluhan. At sa tabi ng kama natagpuan nila si Angie. Tahimik na nakahandusay, wala ng buhay. Sa kanyang tabi may isang kutsilyo. Hindi itinago, hindi itinapon, nandoon lang. Nakalantad na parang walang pagtatangkang takpan ng nangyari. Ang pinakamatinding bahagi ng eksena ay natagpuan sa loob ng palikuan. Ang ulo ni Angie, isang tanawin, na labis na nakagulantang sa mga rumesponding pulis. Walang sinyalis ng paglilinis o pagtatago ng ebidensya. Ang lahat ay naiwan kung saan ito bumagsak. Kaagad nilang tinawag ang crime scene investigators at coroner at karagdagang puwersa upang tiyakin na ligtas at maayos ang proseso ng lugar. Ipinagbawal muna ang sino man na pumasok at maingat na sinimulan ang pagkuha ng mga litrato, video at mga sample ng ebidensya. Nakunan nila ang mga bakas ng paa sa may pinto, mga fingerprints sa hawakan ng kutsilyo at mga biological samples mula sa kama at palikuan. Bagamat kalmado sa labas, halata sa mga mata ng mga pulis ang pagkabigla at bigat ng kanilang nakita. Ang ilan sa kanila ayon sa ulat, kinailangang humingi ng counseling matapos ang insidente na yon. Sinunod nila ang lahat ng tamang proseso, mga dokumentasyon ng lugar, maingat na pagtag ng bawat ebidensya at pagsuri sa daan mula sa bahay papunta sa cabin. Sa labas, nagkalat ang mga personal na gamit, ngunit walang palatandaan na inalis o itinago ang katawan. Ang mga aso na patuloy pa ring naglilipot ay kailangang itaboy muli upang hindi makasira ng mga bakas. Pagdating ng forensic team, malinaw na ang kabuoang larawan ng nangyari. Ang katawan ni Angie sa tabi ng kutson, ang kutsilyo sa malapit, ang dugo sa dingding at sahig, isang eksena ng matinding karahasan at desperasyon. Walang pagtatangka na magtago ng ginawa. Ang lahat ay nakalatag ng hayakan. Tila isang malupit na katotohanan hindi kayang itago. Pagkatapos makumpirma ng mga pulis na ito ay isang malupit na krimen, agad nilang inilipat ang atensyon
sa paghahanap ng suspect. Ngunit hindi nila kailangang lumayo. Si Jared James Dicos, ang asawa ni Angie, ay naroon lang. Ilang metro lamang ang layo sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang. Ayon kay Rodney Dicos, ama ni Jared, maghapon na raw itong nasa sahig, umiiyak at hindi makausap ng maayos. Para bang tuluyan ng bumigay ang kanyang pag-iisip. Isang tahimik ngunit malinaw na tanda ng isang trahedyang hindi napigilan. Hindi siya nagtangkang tumakas. Pagpasok ng mga pulis sa bahay, nadatnan nila si Jared James nakaupo sa sahig. Tahimik, halos hindi gumagalaw at tila wala sa sarili. Nang tanungin siya ng isa sa mga pulis kung ano ang nangyari, sumagot siya ng diretso, walang pag-aalinlangan. Oo, ako ang pumatay sa kanya. Ang mga salitang yun ay opisyal na naisulat sa ulat ng pulisya. Ang mismong linya na magmamarka ng simula ng kanyang kaso. Walang naging kaguluhan sa pag-aresto. Si Jared ay sumunod sa lahat ng utos. Ipinapatong ang kanyang mga kamay, hinayaang ikabit ang posas at tahimik na lumabas ng bahay na sinabayan ng 2 pulis. Sa loob ng patrol car, wala siyang sinabi. Walang paglaban, walang paliwanag. At ni isang pagtatangkang bigyang katuwiran ang kanyang ginawa. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang isang taong ubos na. Pero alam ang bawat nangyayari sa paligid niya. Mula sa mga ebidensya, sinimulan ng mga investigador ang pagbubuo ng timeline. Sa surveillance footage mula sa mga tindahang pinagtatrabahuan ni Angie, kitang-kita si Jared na pumasok bandang 11:40 ng umaga. Lumapit siya sa cooler, kumuha ng lata ng beer at lumabas ng hindi nagbayad. Sa labas, binuksan niya ang lata, uminom ng ilang lagok at saka bumalik sa kanyang sasakyan. Kalma ang kilos niya, walang kaba, parang isang ordinaryong araw lang. Ang video na yon ang naging mahalagang peraso ng ebidensya. Ipinakita nitong ilang oras matapos ang krimen, si Jared ay maayos pa rin kumikilos, walang bakas ng pagtatago o takot. Base sa pagsusuri ng mga eksperto, ang pagpatay ay nangyari noong gabi ng January 10, 2023. Ngunit dahil kinabukasan pa lamang January 11, tumawag ng tulong ang ama ni Jared. Lumipas muna ang halos isang buong araw bago ito naiulat sa pulisya. Habang dinadala siya sa istasyon, si Jared ay tahimik lang sa buong biyahe. Walang pagtutol, walang reklamo. At hindi rin nakipag-usap sa mga pulis. Ang kanyang katahimikan ay naitala sa ulat, isang palatandaan ng ganap na pagkapagod ng isang taong tuluyang bumigay sa sarili niyang mga gawa. Sa pagsusuri ng mga ebidensya, malinaw ang konklusyon. Ang kutsilyong ginamit ay nasa tabi ng katawan. Walang sinyalis ng forced entry at walang ibang tao sa loob ng cabin. Ang lahat ng ito ay nagturo sa isang malinaw na katotohanan. Si Jared James Dicos ay gumawa ng krimen at hindi niya ito itinatanggi. Sa unang pagharapan niya sa korte, itinakda ng hukom ang kanyang bail sa $500,000. Ngunit dahil sa sobrang bigat ng kaso at pangambang maaari siyang tumakas o manakot ng saksi, ang mga taga-usig ay humiling na itaas ito sa $1 million. Pumayag ang korte, base sa tindi ng ginawa at mga dokumentong ebidensya. Pagkatapos, iniutos ng korte ang forensic psychiatric evaluation. Sinuri ng mga eksperto kung naiintindihan pa ni Jared ang kanyang ginawa, kung alam niya ang oras, lugar at kahulugan ng kanyang aksyon. Ang resulta ay malinaw na matikas. Si Jared James Dicos ay may sapat na katinuan. Alam niya ang kanyang ginawa, alam niya ang kahihinatnan nito at walang palatandaan ng anumang legal insanity. Wala umanong medikal na dahilan para irekomenda na ipadala si Jared sa isang pasilidad pangkaisipan para sa sapilitang gamutan. Matapos maisumite ng mga eksperto ang kanilang pagsusuri, nagpatuloy ang kaso ng walang pagpili ng hurado. Si Jared James Dicos ay tumangging magkaroon ng abogado. Pinili niyang ipagtanggol ang sarili at lumagda sa kasunduang guilty plea. Bago ito tuluyang tanggapin ng korte, ipinaliwanag sa kanya ng hukom ang lahat ng karapatang isinusuko niya, ang karapatang magkaroon ng tagapagtanggol, ang mga magiging limitasyon sa pag-apela sa hinaharap, at ang mga kahihinatnan ng kanyang desisyon.
Tahimik ngunit malinaw na kinumpirma ni Jared na nauunawaan niya ang lahat. Tinanggap niya ang mga kondisyon at inamin sa harap ng korte na sa pamamagitan ng kanyang guilty plea, halos wala nang natitirang batayan para questionin ang kanyang hatol. Sa puntong yun natapos ang investigasyon, kumpleto na ang kaso ng prosekusyon. May buong timeline ng krimen, mga video evidence na naglalagay kay Jared sa mga pangunahing lokasyon, mga salaysay ng pamilya tungkol sa kanyang kilos pagkatapos ng insidente, ang arrest report at higit sa lahat ang kanyang sariling pag-amin. Nagsimula ang proseso ng korte ng walang hurado at walang pagtutol mula sa depensa. Pinili ni Jared na direktang umamin ng kasalanan at ipaubaya ang sentensya sa kamay ng hukom. Ibig sabihin din ito, tuluyan na niyang isinuko ang karapatang umapila. July 31, 2024, sa Washington County Courthouse sa Texas, opisyal na narating ng kaso ang katapusan nito. Maiksi lamang ang pagdinig. Walang mahabang argumento, walang pagtatalo. Si Jared ay umamin na sa kasalanan bago pa man magsimula ang buong paglilitis. Sa bandang huli, ibinaba ng hukom ang hatol, 40 years sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagdating ng taong 2043. Mas mabilis natapos ang proseso kumpara sa karaniwang mga kaso. Dahil pumayag si Jared sa plea deal kasama ang mga taga-usig. Sa kasunduan yun, kusang loob niyang isinuko ang karapatang mag-apela o magsagawa ng anumang hakbang upang paikliin ang kanyang sentensya. Sa loob ng korte, tahimik lamang siya. Nang tanungin ng hukom ang karaniwang mga tanong, alam mo ba ang kasunduan? Nauunawaan mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong desisyon? Ito ba ay ginawa mo ng kusa at walang pumilit? Ang sagot ni Jared sa bawat isa ay oo. Lahat ng tugon niya ay malinaw, tiyak at walang pag-aalinlangan. At sa mismong araw na yun, agad ipinatupad ang sentensya. Mula roon, si Jared James Dicos ay opisyal nang nagsimula ng kanyang sentensya sa ilalim ng Texas Department of Criminal Justice. Ang unang pagkakataon na maaari siyang isaalang-alang para sa parol ay 19 years mula sa simula ng kanyang pagkakakulong. Ngunit ang pagpapalaya ay nakasalalay sa desisyon ng parole board. Ang July 31, 2024 na hatol ang naging formal na pagtatapos ng isang investigasyon at paglilitis na tumagal ng mahigit 1 taon at kalahati. Dito tuluyang napatunayan ang pananagutan ni Jared James Dicos sa pagkamatay ni Angie Diaz. Formal nang naisara ang isa sa pinakamatinding kaso na nangyari sa Texas sa mga nakaraang taon. Sa dulo ng lahat ang malinaw ang konklusyon. Walang motibong pera, walang lihim na sabwatan. Ang nangyari ay isang trahedya. Isang malagim na kwento ng pag-ibig, pagkasira at kawalan ng tulong na nauwi sa isang buhay na hindi na maipapalik. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.